Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, mga taga Cebu sa Visayas ay excited na para bukas dahil umpisa na daw bukas pagbenta ang bigas na 20 pesos per kilo lamang. Ngunit merong humaharang, ito yung Comelec. Ang sabi ng Comelec chairman ay wag muna ngayon dahil eleksyon. Paano na yan, di ba? Nandiyan na nga sa Cebu. Tapos yung mga tao dyan handa na bibili ng 20 pesos na bigas. Paano na ito? Well, narito ang ulat. Atin muna panoorin courtesy ng Teleradyo Serbisyo. Samantala, puspusan na paghahanda ng National Food Authority Region 7 para sa pagsisimula ng pagbebenta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Cebu bukas. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Cebu si Annie Perez. Minamadali na ng National Food Authority sa Central Visayas ang pagpadala nila ng mga sako ng bigas sa iba't ibang lungsod at bayan sa Cebu. Ito ay para sa pagbibenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas na sisimulan na bukas sa Visayas. Masusi nilang tinitignan ang kalidad ng bigas na ibibenta sa kanilang piling sektor gaya ng senior citizen, persons with disability at iba pa. Sa Cebu Capitol Grounds, itinakdang gawin ang... Ayun, nakita niyo ba yun mga kababayan? No? Tinusok pa ng itong sako, tinutusok. Tingnan kung baka itim baka sinabutahin na naman. Kaya tingnan mo na ito, tinusok niya. Kanilang piling sektor, gaya ng senior citizen, persons with disability at iba pa. Tinitesting para talaga malaman kung may itim dyan. Kung may magbablog na naman dyan na kulay itim ang bigas na yan at binubukbuk na, isampal doon sa nagblog. Dahil merong meron ngang control dito. Talagang tinutusok bawat sako. Tingnan baka merong nagsabutahe ng bigas, baka pinalitan yan. Baka pinalitan ng mga DDS, di ba? Para masabutahe ang programa ni PBBM. Alright, patuloy tayo sa balita. Sa Cebu Capitol Grounds, itinakdang gawin ang launching na inaasahang dadaluhan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Nasa 600,000 na sako ng bigas ang ilalabas ng NFA para sa programa. Wow, 600,000 kasako na bigas? 600,000 kasako na bigas. Sa Cebu ba lang, sa Cebu lang ba yan o buong Pilipinas? Hindi natin tiyak. Baka ito yung first batch ng bigas. 600,000 kasako na. 600,000, marami-rami na yan mga kababayan. So itong mga taga Department of Agriculture ay hindi lang tinesting nagsaing pa sila, niluto nila at tinikman nila kung ano ba talaga ang lasa nitong bigas na 20 pesos per kilo. Para kung merong lalabas sa mga vlogs na naman ng DDS na itim at mabaho ang bigas, ay bigas nila yun, di ba? Hindi yun bigas na itong programa ni PBBM. Ito, panoorin natin itong mga nag-testing kumain. Okay, tinindor. Ayos. Okay, sabay-sabay. Medyo maputi naman Marami na ako nakain Medyo maputi naman yung di ba? Pero minsan pinalabas nila sa mga litrato, naka-photoshop, kulay dilaw yung bigas. Grabe naman na paninira talaga. Ito, tingnan natin kung malunok nila tong kanin. Wala pang ulam ng sikat. Sige, subo mo na yan. Okay. Maputi So ayan, good news na bukas ay mukhang magbukas ang kadiwa ang NFA sa Cebu at Visayas. At meron lang medyo hindi magandang balita, nagpahayag ang Comelec na ipagpaliban daw ang pag-distribute nito. Inutusan ba ang presidente, di ba? Project yan ni PBBM Tapos binabara ng Comelec. Ano ba itong Comelec? DDS yata to Ito, pakinggan natin ang Secretary ng Department of Agriculture. Tupad ang 20 pesos kada kilo na bigas sa tulong po ng subsidiya mula sa national government at mga lokal na pamahalaan. Planong simulan ng DA ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Biyernes, Mayo 12. Pero kung
Mayo a 2 pala, May 2, Mayo a 2. Pero kung hindi maibibigay ng COMELEC ang exemption order sa 20 pesos kada kilo rice project, may lulunsad na ito pagkatapos ng eleksyon. Ito, napagkatanga naman itong taga-COMELEC, no? Hindi naman yan yung vote buying, di ba? Yan ay ibenta yan sa mga tao na mura. Hindi yan pinamimigay. Kung pinamimigay yan, bawal na yan kasi parang vote buying na yan, di ba? Ibinenta yan Kaya paano magiging issue vote buying? Inoon pa yan na pinagplanuhan, wala pang eleksyon nung nakarang buwan pa. Kaya itong COMELEC naman ay umiipal siya. Dito sa susunod na clip, makita natin, mapanood natin yung secretary ng chairman ng COMELEC. Okay, patuloy tayo sa balita. Actually, sa both events, we need COMELEC approval. But of course, kung sakaling hindi kami sa Cebu, kung hindi kami mabigyan ng COMELEC approval to sell, we can still launch without selling. Dante, ibig bang sabihin ay kailangan ding i-apply ng exemption ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas? At pwede bang i-exempt yan ng COMELEC kahit sa mismong araw ng halalan? Hindi naman yan sa araw ng halalan pinagbenta, di ba? Pizza 1, Mayo 1, isinabayan sa Labor Day kasi ang mga farmer ay mga laborer. Kaya magandang pagkakataon na Mayo 1 talaga. Ano naman talaga yan, di ba? Matagal na yan na pinagplanuhan kung paano gawing 20 pesos. Ngayon na nandyan mayroon na namang pumipigil. Siguro tinawagan niya ni BP Sara, ang COMELEC chairman na yan. Matagal nang naghihintay ang mga tao nito Ang mga nasa laylayan ng lipunan ay matagal nang naghihintay nitong 20 pesos tapos binabara na naman. Ano ba naman yung COMELEC? Oy, COMELEC, wag na kayong makialam dito. Ito'y issue ng mga sikmura ng mahihirap. Kaya wag niyong pigilan. Ang tagal-tagal pa ng eleksyon Tapos sabihin nyo sa after sa election, ang tagal-tagal pa Ilang weeks pa ba? Meron pang 2 weeks magugutom na yung mga walang pera. Kaya dapat bukas, meron nang makabili niya na libu-libo na pamilya diyan sa Cebu at Visayas. Kaya taga-COMELEC dyan, isip-isip naman kayo. Huwag kayong masyadong DDS. Sobra naman kayo. Balik tayo sa balita. Palabas, ganun nga ang mangyayari, kailangan pa ng exemption. Pero ang ginamit na termino ni Chairman George Erwin Garcia ay humingi ng clarification ang Department of Agriculture sa Commission on Elections. At pagdating naman kung papayagan ba ng komisyon na magbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas doon sa total ban mula May 2 hanggang 12, ayon kay Garcia, yun pa ang kanilang titingnan. Ito nagtaka ko hindi ginamit ni PBBM ang kanyang, meron siyang powers, special powers of president na katulad nito na kapag nakasalalay ang sikmura ng mamamayan ay pwedeng ipatupad niya ang gusto niya Isa yan sa powers ng president. Meron yatang 7 special powers ang president at isa na ito. Itong siya ng mga presyo, magpababa. Kaya ang COMELEC dapat dito ay wag nang umipal, wag nang umiksina. Kasi marami ang tiyan na nagugutom. At mabubusog na sana sila sa bukas Kasi bawat araw ay pwedeng makabili ng 10 kilo ang bawat pamilya. Bawat araw yan 10 kilo ang pwedeng mabili ng isang tao. Kaya magandang programa yan. Okay, tapusin na natin ang balita. Walang nakikitang problema ang Commission on Elections o COMELEC sa launching ng 20 pesos rice project o pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan bukas. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi naman umpisa ng absolute ban sa pamamahagi ng anumang ayuda ng gobyerno kundi sa Biyernes pa, May 2. Dagdag pa ni Garcia, ang payo nila na huwag na munang magbebenta ng subsidized o 20 pesos na kada kilo ng bigas
mula May 2 hanggang 12 sa panahon ng total ban ng ayuda distribution. Paliwanag ng komisyon, may ibang panahon pa naman, partikular pagkatapos na ng halalan para iwas sa masamang impresyon na ginagamit ito sa pamumulitika. Talaga naman kahit pa after election yan, ay titirahin pa rin yan ng mga DDS, yung bigas. Dahil nga marami ang lalambot na DDS eh. Kapag nakabili sila niyan, ay magbago ang kanilang isip. Kasi ano ba namang nagawa nila Digong? Napamura ba nila ang bigas? Ilalong tumaas sa panahon nila, umabot ng 70 pesos per kilo. May bukbuk pa. Diba? Kaya kung makakain yan ng mga DDS, siguro magbago ang isip nila kasi 10 kilo kada araw ang pwedeng bilhin ng isang pamilya. Kaya okay na talaga yan. Ngayon, sana si PBBM ay tawagan niya yung chairman ng Pumilik na wag na umipal kasi ito'y para sa taong bayan. At hindi naman ito binibigay. Kung binibigay lang yan ng libre, ibig sabihin, nagpabango ang gobyerno. Yan ay binibenta yan. Kaya hindi yan dapat kasama sa exemptions ng Comelec. Grabe naman itong Comelec. Okay, so ako'y magpaalam na mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Pag-comment sa inyong komento sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.